tinatawag na Christmas rush ang katakot-takot na traffic. Kaya ang MMDA o ang Metro Manila Development Authority may ikinakasaraw na bagong traffic scheme bilang solusyon. Live mula sa Quezon City si Dano Tingkungko, may paandar. Jessica, dahil nalalapit na nga ang Pasko, no, asahan na raw ang mas lalo pang pinabigat na daloy ng trapiko, lalo na dun sa mga kalsada, sa mga sentro ng komersyo. Kaya naman ang MMDA may ikinakasaraw na tinatawag nilang drastic na traffic management scheme. Kaiba raw ito sa mga nakasanayan ng Christmas lane. Pasko na naman! Kay tuli ng araw. Pero dating gawi, kung anong ngiting ipinipinta nito sa mukha ng mga paslit, siya rin perwisyong inaasahan sa lansangan. Kung ano man kasing bigat ng traffic ngayon, asahan na raw na magdodoble o titriple ito habang papalapit ang Pasko. Pero nakasanayang Christmas lane sa mga alternatibong ruta, hindi na muna ipatutupad. Mukhang di raw kasi ito uubra dahil sa kabi-kabilang road repairs at construction. Dahil dito may bagong ikinakasang traffic management scheme ang MMDA. May matitira pa naman daw na Christmas lanes pero sa bagong sistema, ibabalanse raw ng MMDA ang trapiko sa kasalukuyang mga ginagawang kalsada. Dahil iba yung sitwasyon ngayon kaysa last year. Last year wala tayong Skyway 3, wala tayong elevated expressway na ginagawa. Mas drastic ito pero kung mauunawaan ng mga kababayan natin, mas makakatulong. Hindi pa dinedetalye sa ngayon ng MMDA ang bagong plano pero sasabay raw ito sa itatakdang moratorium sa ilang road repairs at pagpapalawig sa oras ng operasyon ng Pasig River Ferry. Yung mamimili sa Divisoria, ini-encourage namin yung extended hours ng Pasig River Ferry system. Yung magsisimbang gabi, pwede rin sa Pasig River Ferry, Santa Cruz Church, Binondo Church, Quiapo Church, Santa Ana Church at marami pang iba. So, total package yung ilalabas namin siguro. Kasabay naman ng matinding traffic, inaasahan din daw ng MMDA ang mga isnaberong taxi driver. Sinasabi namin, dito lang sa may QC, papayag sila, pero pag somewhere Makati or gan ayaw na nila kasi matraffic. Sa other taxis, nag-aano sila ng plus 50. Yeah, di ba may metro? Nagpa-plus sila. Minsan pumapayag na lang ako kasi ang hirap magpara. Ang mga nakausap namin taxi driver, kahit alam na bawal, napipilitan daw mamili ng pasahero para sa sariling kaligtasan. Yung lugar na na-hold up ka sa lugar na yon. O yun, tapos may nagararambulan doon. Siyempre, mga eskinita, ganyan. Kaya minsan ng taxi driver, hindi mo rin masisisi na mamili ng lugar. Yung sa oras kasi namin talaga natatalo. Dahil sa isang oras talaga dapat 400 ang kinikita namin. Pagka traffic, halos magano lang, wala pang 200 halos. Pag na-traffic kami. Hindi, mas mabagal kasi ang patak ng metro pag mabagal ang takbo. Pero dahil bawal ang ganito, payo ni Tolentino. Sumbong kagad nila yung bawal yung pinipilit na kontratahin, pinipilit na isakay sa isang lugar lang dalhin o totally snub. May prangkisa sila eh. Dapat igalang nila yung pagiging public utility nila. Bahagi na ng Christmas rush ang Christmas shopping pero hindi lang matinding traffic ang sakit ng ulo ng mga mamimili kundi ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang jamon de bola hanggang 20 pesos na itinaas ng presyo kumpara nung isang taon ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Nag-abiso na rin ang mga gumagawa ng toyo at suka na magtataas sila ng presyo ng hanggang 8 pesos. Nagsitaasan na rin ang presyo ng biskwit, candy, noodles at mga delata ng 2 hanggang 3%. Pati na rin ang presyo ng soft drinks ng 3 hanggang 7%. It's a threat, okay? We're hoping hindi mag-increase, diba? So hindi naman, nobody knows whether talagang mag-increase o hindi. Ang problema is pag mayroong major manufacturer na mag-increase, susunod ang kalaban. Because of the port congestion, no? I mean, simple 2 plus 2, no? Lack of supply. Jessica, sa ngayon daw ay pinaplansya pa raw ng MMDA yung mga detalye nitong bagong traffic management scheme na ito at nakatakda raw nila itong i-anunsyo sa publiko ng formal bandang 3rd or 4th week ng buwan na ito, buwan ng Nobyembre. Jessica. Sana naman, Dano, ma-improve yung traffic situation kasi matagal pa bago magpasko, talaga namang problema na natin yan, lumala pa yung dati ng malalang traffic sa Metro Manila. Paano pa kaya sa Pasko? Maraming salamat sa iyo at Merry Christmas ulit, Dano Tingkungko.